Ayan guys, ganito mag-wind up ng kale. Kung hindi ka mabilis, naku po, napakadelikado yan kasi yung baka susugod agad yan ng ganon. Naka last transition kami na break. Hindi nyo makukuha yan, bigla na lang susugod. Baka pati yun, break outin nila ganon. Kaya kailangan mabilis ka kasi maaari ka pa nilang banggain. Ito yung isa sa delikado pagka during transition kasi medyo gutom pa yung mga baka sa kale. Tingnan nyo, andyan o, nakapila sila, tingnan nyo. Oh. Ganito, kailangan pag rumedi ka, dire-diretso. Walang tigil-tigil guys, kailangan mabilis. Pero tingnan nyo, hindi nila inaano yung tali kasi alam nilang may kuryente. Tingnan nyo. Ready? 1, 2, 3. Ayan guys, nakita nyo naman kung gaano sila kadamay. Tangmab lang yan. Kasi pag sinugod nila yung kale, nakita nyo naman kanina nung pagpasok nila, talagang ang bilis. Ang bilis ng mga baka pag matapakan ka, wala, bagsak din sa may kwan. Oo, maaari ka pang mamatay dyan ako ma-injury. Matapakan ka, wala na. Sa lalaki ng mga yan guys, sa lalaki ng mga yan, talagang delikado din. Takot yung baka. Kaya ganun guys. Ito kasing kale na to, ito yung pagkain nila during winter crops. Kaya habang hindi sila nagagatasan, may pahinga silang 2 buwan. Kaya yun yung stage naman ng dry off kung tawagin. Pag nada-dry off sila, hindi ko kasi naipakita yung paglagay namin ng dry therapy sa suso nila para iwas infection habang naka-dry off sila. Ayun lang guys. Yan, dami nila oh. Gandun. Kasi nasa 5 kg na tong kinakain nila per cow. Ngayon ipupul na natin siya 8 kg per cow per day. Yung kinakain nila na kale. Ayan. Nandun si Bro Prelay, siya na nagtuloy ng iwa-wind up. Tapos i-compute na natin ngayon to guys. Yan. Kita nyo naman, oh gandun. Pero ngayon guys, naka full transition na kasi yung natin, yung mga baka natin sa kale. Susukatin na natin ng tamang sukat yung dapat kinakain nila araw-araw na per square meter. Ayun yung procedure ng paglalagay sa kale ng ating mga baka. Kaya na-compute na natin yung mga yan, yung kinakain nila araw-araw. Sa mga hindi pa marunong mag-compute, kaya nyo guys, abangan nyo yun. At i-share ko din sa inyo, sa mga kapwa natin magbabaka.
na nandito sa New Zealand, kasi napakalagang malaman nyo yun guys. Kahit na mga junior staff pa lang kayo o kaya mga herd manager o ano man, at least alam nyo yung proseso ng pagbibigay ng cane. May aeroplano. Bale, na-compute na kasi natin yung mga yan. Ang kakainin nitong bakang to ay nasa 1,290 square meter per day. Lahat na sila. Yung mga baka na yan sa ano, ang pangalan nito yung kakainin ng bawat isa araw-araw ay 8 kg bawat isang baka. Tuturo ko sa inyo computation yan guys pagka may time. Pero magsusukat muna tayo kung ilan square meter yung pahabang gano'n. Nandun si Bro Prelay. Pupunasan ko muna to guys. Hintayin natin si Bro Prelay doon, tapos saka tayo magsusukat. Ayan. Ito yung tinatawag na binocular guys. Ito yung ginagamit ng mga engineer sa atin sa Pilipinas, para malaman natin kung ilang meter yung length tapos ilang meter yung width, para makuha natin yung saktong measurement. Kasi yung pinapakain natin sa ating mga baka during winter ay talagang budgeted lang guys. Lowbat guys. Lowbat pala itong ginagamit natin. Lowbat. Wala, mano-mano natin. Mano-mano muna natin. Mano-mano magbilang. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Seven, 50. Naintin. Ha? Bakit hindi makuha yung kwan ng kwan mo? Wala eh, lubat. 19, may baterya pala yan dyan oh. Ah, 19 19 meter, mano ilang meters daw? 119. 19 meter. Pero hindi siguro yan. Baka mas maiksi dyan, 119. Baka 115 ka lang, 110 lang yan eh. 115 muna natin i-base. 115. Tapos 1 meters yung ibibigay inapan. nagkukul pa yati na eh. Ha? Nagkukul. Kamti ko na. Sayang. Hindi na ito eh. Wag na yun nato. 120 ato eh. Hindi. May isa na ito yati lang.
Di ka garage ko, Jay, dun ka sa bibig sa may kwan. Sa may ano ba nito? Sa may tabi ng kwan ng live pharmacy yung nagkukandam. Bis kasi bis natin sa 115. 115. $115. Ano nga di pa datay. Ito yung ating ang kalenda may isang daw eh. 1,290 per meter. 1,000 tanda ng 1,290 na. 1,290. Ito, mabili natin 11 meters. 11 meters guys yung unang break. Yun, ayun yung unang break. Subukan mo nga sa'yo. 11. Nandito ako eh. 11 yun. Kasi mas maliit yung paa ni Bro Prelay. Maliit ako eh. Maliit yung paa niya kaya hindi pa Tignan mo. kasi hindi ako na to, lobat pala guys. Bibili tayong baterya. Magkakat lang kami ng mga ilang peraso. 1, 2, 3. Pag nag-akbang ka kasi talagang dapat eh ganyan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dito 11. Ayan ang pagkain nila araw-araw. Ibukam kami na lang nakatapab. Okay na lang, basira ta, umabot. Ha? Saan? Papingan ko na dito. 11 meters. Ayun yung unang break nila guys. 11. Daan tayo dyan sa akin. Ano yan, bro? Dire-diretso ko na yan. Hindi ah. Pagka mga 4 lang, pagka susunod na 4, sukat na naman. Kasi kwan yan eh. Nag-iiba-iba, di ba? Pag ganun kasi yung padak. Itong padak na kasi to guys, hamon sa pagbabudget kasi maliit dito sa harap tapos papalaki doon sa dulaw. Kaya kailangan every 4 breaks sinusukat ulit para talagang makuha yung accurate na sukat ng kail. Ganun guys. Dito naglalakad tayo sa kail. Yan oh. Ating mga bakaw. Bali nagbibigay muna tayo ng 4 na straw araw-araw yun. Sa transition. Tapos na yung transition nila ngayong araw na to. Ipo-full blast na namin sila. Ayan, tignan nyo. Andyan yung fence. Pero hindi nila ginagalaw. Alam din nila na may kuryente. Yan. Ganito ang buhay magbabaka. May 2 map pa kami susukatin pagkatapos nito. Bali 11 meters. Nakabase ito sa 15,000 na volume ng kail. Depende kasi guys sa cover nitong kail. Tulad nito pag may ganito, yan magka-ground yung kuryente dyan. Pinangkakat kasi namin yung bakit ng maliit na traktor. Eleven. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Ganyan magsukat guys. Ganyan ang magsukat ng kale. Full blast. Para makita nyo yung buong ano. Makita nyo yung buong proseso. And guys, next step, cutting tayo, cutting ng ano, cutting ng kale. Yan. Ikakat na natin yung ating sinukat. Gamit natin maliit na traktora. Dapat ko guys, hindi lang yung basta-basta nagkakat, makakala ng iba. Basta mapakain lang yung mga baka. Hindi. Ito ay sinusukat talaga. Dahan-dahan lang para maganda yung top.
mapapansin nyo yan guys, mga ilang araw magbabago din yung katawan nila. Kasi pag sa transition sila, yung belly nila hindi pa ganun kano, pero makikita nyo yung build ng body nila. Parang nagkimpa. Kasi hindi na sila nagagatasan. Yung kinakain nila ay napupunta na sa nutrients na kinakain nila ay napupunta na sila sa katawan nila, hindi na dun sa susi nila. Yakin pa yan. Mga potato. Sa kabila, ganun din. Susumatin din natin. So then guys, pakakainin din natin to. Yan, pakakainin din natin yan. Tingnan nyo din kung gaano sila kabibilis. Iwan ko muna to. Ulang sata, wala tadi standar dijay. Dapat itu mahala tu standar dia saka kota Madurai. Pangit apa? Standar kini steak. Oy, standard ng stick. Tasukatan ka dyan. Batin tugyatan. Muna pa din tugyan tatilas ka kami kami. Lobat kasi to guys, ginagamit natin ka. Hindi natin magamit. Papabili ako kay boss ng battery. Lobat. Mas maganda kasi kung mayroon to guys tong binocular na to, kasi talagang mame-measure mo talaga yung exact measurement ng ating pinapakain. Yan, napaka-importante kasi nito guys. Madami nga palang nagtatanong guys kung bakit daw hindi ako nagko-contract milking o contract milker. Para sa akin, okay na po ako sa ganito na nagmamanage lang ng farm guys. Yun na yung hindi ko ako
sa ganitong karir sa na ano sa dairy farming. Pero hindi ko pa rin ko inawala na mag-contract someday, but this time hindi pa ready yung sarili ko guys. Kumbaga sa obligasyon I'm super ready kasi makikita nyo naman, alam naman na natin yung proseso sa farming. Budgeting na lang, mga ganun yung sa paperwork, sa accountant, ganun. Meron naman yung accountant yung mga yan eh. Kaya nag-problem ako sa pag-budget ng mga pag-farming. Pero sa pag-farming talaga, sa experience naman natin guys, hindi naman siguro tayo baguhan na hindi pa natin kaya. Ako, kaya-kaya na siguro kahit mga lamay. Hindi ko talaga hinangat na mag-contract milking guys. Hindi ko hinangat yung ano na yan. Pero sabi ko nga, hindi ko pa rin winawala dahil nga balang araw baka bigla kang mag-change yung pag-iisip mo, di ba? At ganoon lang naman, hindi naman natin hawak yung ano. Hindi naman natin hawak yung araw-araw na desisyon. Kaya nagbabago-bago, ganun naman tayong mga tao. Gagawin natin, maglalakad tayo doon para ma-measure natin yung ano, yung ayun guys, gagawin natin, maglalakad ako doon hanggang doon sa dulo para makuha natin yung tamang sukat muna sa paa muna, kasi tansya doon naman natin yung 1 metro. Kaso nga lang, pagka may battery na yung ating binocular, yun uli gagamitin natin. Magkakatlan tayo ng 2 o 3 para talagang accurate guys. Ayaw kasi yung ano, basta na lang nagkakat, kasi ayaw naman nating i-underfeed yung ating mga baka. Gusto natin talaga nakukuha yung tamang demand na kinakapagkain nila araw-araw. Sige. Wait. Ikaw? 8 nga meters. 8 lang. Sige.